oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Aton balikan ang mga notisya nga nalikom ang mga naglabay ng adlaw. Barangay Patrol Weekly News Recap Sabado. Parahan mga notisya lokal, regional, nga national. Sundan ta ang kabukusan nga sumat istihanon anya na nga semana. Barangay Patrol Weekly News Recap Sabado. Pen Pumida nagpapatrol ang mga balita. Weekly News Recap Sabado. Mopay nga aga, anaton na oras sa kabarangay, may na nakita 4 minutos na, nakalabay halas sa 9 aga. At ipen na pumida niyo kahampang para naton na taramdan na weekly news recap. Sabadong adlaw, Disyembre 13, 2025. Papad natin din Master Control, Coach Yufem Buna Jr., Pinaghiton na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Sa kaoras kita kabarangay nga magpapahamtang hina mga impormasyon na balita na hikayhan na DYS News Team hanya nga simana. Pagdagapanahon anay kita, shear line ito na nakakaapekto sa angkay ha eastern sections ito na Visayas. Siyempre pwede kita ito na Eastern Samar, pati na ito na Southern Luzon, samtang Northeast Monsoon naman, ito na nakakaapekto iba pa man nga parte, ito na aton nasod, partikular Luzon. 27 degrees Celsius, ito na aton temperatura, din ya syudad ito na Borongan. Sahay maka-eksperyensya kita na mga panalagsa nga pag-uran. Diri good nakaka-shine Mr. Sun, yan na, diniha ato na dapit. Or habugos nga probinsya ito na sinarangan na Samar. 27 degrees Celsius but feels like 31 degrees. Yan na ini real time. Yan ang 9:06. Samtang pagtaga power, pagtaga kuryente, adi ato na basahon, adi naman nga pahimatngon, panawagan, iton Isamelco. Yan na pada maidi nga adlaw, bangin na may ada na or brown out na yan na may sitio Katian, na Borongan City, na bugos nga barangay Bato, dinihaton na syudad. So yan na ini nga adlaw alas 8 hito na aga, nga da alauna alas 11 yan nga aga. Sabado, Disyembre 13, so by hini nga paanunsyo hiton Isamelco. May daliwat, unina na mahiton na kilup, alauna yan nga kilup, ngan alas nga dahiton ka alas 3. Ang mga apektado nga lugar, dini syudad na Borongan, Barangay Bato, Sitio Katian, ngan anbugos nga Bato. Vegetation clearing at doon aktibidad nga ipapatuman hiton Isamelco ato na kooperatiba. Samtang yan na nga gabi, babantayan at doon kakanin and mobile coffee street. Atensyon din aton syudad ito na Borongan. Ato na inaabat ito na kapaskuhan kung makadika mo ito na plazahan syudad kung gabi. Yung makikita nagraranggat kami liwat didiha syudad ito na Borongan. Nganiyan nga gabi alas 7 amo na formal nga abrihan ito na kakanin and mobile coffee street market. Wow. Tubangan la ini hito na Borongan Cathedral. Unina hito na gabi matikang alas 7. Nga dahito na kalas 6 iton aga. Uy, mag-aga ini.
Ada nato na mapapalit adto na magkalain-lain nga mga lokal nga mga delikasiya, mga kakanin ngan pwede gihapon pakape. Pero may dahin ibayad ha. Kaparti ini hito na pagparibhong nga aktibidad ha na pag salinurog hito na kapaskuhan dinhi ato na syudad nga na tradisyon good man ini kundiin saring paman na nahapit anay katapos before nga nakahuman hiton na pagsingba di dahiton na misa di Galyo. Napalit hito na mga kakanin. Para naman hadto na mga magtirinda hin mga delikasiya, mga kakanin or mga tag-adahin na mga mobile coffee, pwede ka mo magparehistro. Kay syempre kinahanglan ko madaka mo BPLO. Uy, takay unina naman hito na gabi. Daw la kun abrido ko na Sabado nga adlaw. Da mga salamat Boronga na City Information Office sini naman nga pahibaro. Shoutout anay nga daka na Cristila Baldilubar. Happy Saturday everyone. Barangay oras nga 9 minutos na ang nakalabay alas 9 haaga tikangan tanah adto na mga magpaso nga mga balita. Nahikay na DYS News Team dinila ato na taramdan Weekly News Recap. Eastern Samar State University, usaha na pinakamaupay nga universidad na kalibutan 2025 UI Green Metric Rankings. Nagpapakitahin na dako nga presensya ha global stage na Eastern Samar State University kun ESO matapos makasulod ha 2025 UI Green Metric World University Rankings. Nga amoy ni adto na pinakauna nga pagbulig ha na universidad ha nasabi nga competition. Ginpagawas adtoan opisyal nga resulta didahan Domingo, Disyembre 7 hini nga tuig. Nakasulod adton ESO haranggo na mga pinakamaupay nga universidad ha Pilipinas. Pinaagi ini hadto na pag-angkon han ika-26 nga pwesto. Tikang ha ika-89 nga binulig nga universidad habugos nga nasod. Ha international nga level nakakuha naman inihin ika-587 nga ranggo. Tikang ha sobra 1,745 nga nangunguna nga universidad. Tikang ha 105 nga mga nasod worldwide. Usahan pinakadago nga hingpit nga kadaugan han universidad amo adto na pagkabot han ika-2 nga pwesto habugos nga nasod ha kategorya nga setting and infrastructure. Nagpapakita ini na padayon nga pag-uswag hadton ESO ha infrastruktura nga nagkapaligiran ha naglabay nga mga tuig. Ang UI Green Metric World University Rankings amoy nagtutuyo nga suklon ang kahimtangan mga polisiya han mga universidad may kalabutan ini ha sustainability. Upod ini na pagbaton ha climate change, malimpyo nga enerhiya, water conservation, waste recycling, green transportation, ngan edukasyon ngan research may tungod ini han sustainability. Nagpahayag na pagpasalamat nga napagtagus siya University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. kan Vice President for External Affairs and Quality Assurance Dr. Jocelyn Castro ngan ha UI Green Metric Technical Working Group nga amoy ni adto na nanguna hini nga kadaugan. Tungod hini nga pagkilala mas napamatud-an na liwat ang ESO kumo usa na pinakamaupay nga universidad habugos nga kalibutan. Sa ini nga ebidensyahan padayon nga panuyuhan eskwelahan ha kalidad ngan kahusayan. 12 minutos na kabarangay ang nakalabay ha alas 9 haaga. Good morning, Ate Vivian Hesity Alima watching from Balangkayan. Maupay nga morning han ato na mga tigpamati ha Balangkayan. Good morning, Mayor Alan Contado ngan VM Edith Ann Contado. Pagpapadayon ha ato na mga notisya lokal. Bagong agin renovate nga Municipal Hall ha oras sa gin turnover. Conference room opisyal nga gingaranan Attorney Camilo Chicano Libanan Hall.
Gindumara kakilip nga adlaw Disyembre 12 Biyernes ang turnover ceremony na bag-o nga ginapakaupay nga Municipal Hall didainiham na bungtuhan oras. Upod adto na formal nga pagdeklarar han opisyal nga ngaran han conference room ngayon na tinatawag nga Attorney Camilo Chicano Libanan Hall. Hamensahe ni oras sa Municipal Mayor Manoroy Ador, iagindig na adton importansya han pagkaurusa para han kaupayan han bungto. Pulong niya, darahan gugmang ay ginhatag haaton, buligita pagmayuyuata. Sumalay ni ka na Mayor Ador samtang ginpapasalamatan ang suportahan na parahan na proyekto. Nagserbi ko mo guest speaker, si Honorable Christopher Sheena Gonzales, representante ni Congressman Marcelino Nonoy Libanan nga amuliwat ang representante Hanlon District han Eastern Samar. Iyaginhatag na pagtagusyahan na proyekto nga ang pagpasalamat tungod han pagngaranihan conference room parahan amayhan na kongresista. Permi kamo numero 1 ha kasing-kasing ni Congressman Nonoy Libanan, sigun kan Gonzales. Iyalawat dugang bisan waray formal nga imbitasyon, nalipay hiya nga makatambong tungod han kamahinungdanon han aktibidad. Ang renovation han na Municipal Hall, ginbuhat pinaagihan koordinasyon han mga opisyalis han LG Oras ngan proyekto ini ni 4P sa Party List Representative Nonoy Libanan. Natapos ang renovation han Setyembre 2024. Na hinumdum liwat hi Mayor Roy han orihinal nga pag-andam para hadto na proyekto. Pulong niya, nagdumara kami hinela ha Manila og didto nag-aro hi Congressman Nonoy hintulong nga proyekto. Ani kaupat nga akon igindugang amon Municipal Hall iya ginpahayag. Para pagbalos naman haniya gugma igingara namon ang conference room kaniya tatay Attorney Camilo Chicano Libanan dugang pahan alkalde. Samtang ginbasa naman ni SB Secretary Jessa Oralier ang SB resolution nga opisyal nga nagdedeklarar hangaran Attorney Camilo Chicano Libanan Hall kumo pagtahod han LGU Oras kan Congressman Libanan para hatun iya suporta ha renovation han municipal building. Nag-attend gihapon na seremonya si Fiscal Roldan Capito, Congressional District Office Chief Vivian Alvarez, Municipal Police Station na Oras Chief Police Captain Erickson Balbaboco, municipal officials ngan office heads, barangay chairman ngan mga empleyado and CDO. Mapay nga aga, Jen Golmatico, ang ato na mga kabarangay, adalay ratagsang panimalay. Good morning. Patayin ka mo na katutok ka ato na taramdan na weekly news recap. 38 nga partisipantes nakatapos naman na upat ka adlaw nga basic ICS kung incident command system training dida ini habungtuhan artetche. Nakatangpusin malampuson adto na 38 nga partisipantes sa upat ka adlaw nga basic incident command system kon ICS training nga gindumara nakalabay ini nga Disyembre 9 nga daini kakilip nga adlaw Disyembre 12 ha SB Hall han bungtohan na artetche. Ang training ginorganisarhan MDRRMO upod adto na magkadirudilain nga opisina, sektor ngan institusyon didaha bungtohan artetche. Tuyuhan na sabi nga training pakisgun na kahibaro nga nagkapasidad na mga partisipante sa pag-implementar han ICS. Ano ton ICS? Aton Incident Command System. Sa ini nga importante nga sistema para na organisado, koordinado ngan epektibo nga disaster response. Gintuddoan hirahan ICS training team nga ginkukumponer ni Christine Kaidik, Jake Brandon Lorenzo Agdahan CDRRMO Borongan City, Ma'am Maria Josephine Cory han MDRRMO General MacArthur ngan Sir Jimmy Pasage ito naton labaw hiton BFP Eastern Samar. Ginhatag han mga instruktor adton iragiya
an ira mga eksperyensya nga na praktikal nga hibaro ha ICS structure, roles and functions, communication flow nga incident management. Laki pa mga gintalakay nga major topics amo adton ICS fundamentals, structure and organization, unified and coordinated communication, incident and resource management, samtang ginpasabot liwat pinaagi hadton na practical nga exercises og simulation scenarios. Nagpasalamat adton MDRRMO hapadayon nga suporta ni Mayor Susana Ivardoni ngan Vice Mayor Roland Boy Ivardoni nga permi natataganhin prioridad adton disaster preparedness didahadton ira bungto. Pinaagihan na sabi nga training, mas preparado, mas may kapasidad, ngan mas nagkakaurusaya na ang mga responders o partner offices hapag proteher han kinabuhian seguridad han mga mulupyo di da ini habungto han artatse. Anaton oras 18 minutos na nakalabay hala sa 9 haaga. Sagka naman kita ha mga balita hapan na rehiyon. Ginti ka nga na kakilip nga adlaw na agian na hama sa mabugat nga kapasidad adton San Juanico Bridge. Kagin limitaran ha na mga nakalabay nga bulan daraha na gindumara nga rehabilitasyon nga napagpadig-un hadton na tulay. Pagkatapos han inspeksyon na kakilip, igin-anunsyo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga ginpahitasan na nga daha 15 tonelada na kapasidad na tulay hapariho nga lane. Tikang ini hadton na 3 ka tonelada nga na kapasidad han mga nakalabay nga 7 ka bulan. Wadto nakalabay nga 7 ka bulan dara iniha na isyu hadton na integridad na tulay. Sugyon nato na Pangulo na i-quote, ako'y natutuwa na masabi ngayon na malapit na tayo sa ating deadline. Kaya naman ang San Juanico Bridge ay partially finished. Matatapos ito sa susunod na taon upang ang tulay ay muling makapagadaan ng bigat na 33 tons sa magkabilang direksyon, sigunhan na aton Presidente. Labot lahini, sigunhan na aton na Pangulo, gin-adman gihapon na lokal nga gobyerno dida Tacloban, na lugar nga magpapatuman hin one-way scheme kada 10 oras ito na gabi para masiguro lagi hapon adto nagkadig-un han tulay samtang gintatangpos pa ito ang rehabilitasyon. Target nga mahibalikan full capacity han tulay nga 33 tons pag-abot ito na third quarter ito na tuig 2026. Saringan natin Pangulo and I quote, I hope that this serves as a lesson to all future administrators in government. To all government workers who have anything to do with this, the retrofit costs us 1.1 billion pesos. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. End of quote. Pahayag ini han aton Presidente. 21 minutos na nakalabay alas 9 haga para hadton na kaabrilahan na radyo padayon kamo nga nakatuto ka aton na taramdan na weekly news recap at ipen pumida lagya pa ito ni kahampaang pagpapadayon ha mga notisya pa na rehiyon. Paskong baybayin naghatag hinabulig nga na pagtagos siya ato na mga parapangisda nga na mga parag-uma ha probinsyahan Leyte. Ang programa nga Pasko nga baybayin salo-salo kasama ang mga mangingisda at handog pasasalamat sa mga magsasaka amoy na malampuson nga ginadumara dito ini habungtuhan palo ha probinsyan Leyte. Kumo pagkilala ini hadton importante nga papel han aton mga food producers. Dini ha Eastern Visayas. Pinangunahan ini han Department of Agriculture Regional Field Office 8, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Social Welfare and Development nga nan lokal nga gobyernohan palo. Iginpakitahan aktibidad inusa nga Christmas theme nga salo-salo sa tabing dagat.
kaupay no pagkalawan kundiin iginhanda in seafood feast nga tikang mismo ha mga lokal nga mga parapangisda. Hira mismo ini adto nagpakadakop no hini nga mga ira iginhanda. Tuyo hini nga igselebrar adto na kamailob kamadig-on ngan padayon nga pagtatalinguha han ato na mga parapangisda, mga parag-uma nga nagasiserbi nga panguna nga tagapagdarahin pagkaon nga dahiton aton mga lamesa. Inabuti na sobra 7 milyones pesos adton na naipanhatag nga bulig pangkabuhayan nga nasuporta nga dahaton na mga benepisyaryo. Upod hini in fish gill nets, may dagihapon na tilapia fingerlings, may da mga motorboat para na mga parapangisda, samtang mga gahi naman, fertilizers, mga seeds nga na financial grants adton iginhatag naman ha mga parag-uma. Naghatag gihapon ang DSWD in food packs nga da naman hadton mga pamilya. Gingamit gihapon adto nga okasyon para igundong adto na programa 20 bigas meron na nga nagahatag inihin dalan ha mga pamilya tikang mga higrani nga komunidad nagpakapalit hirahin bugas na kantidad kada kilo 20 pesos kada kilo. Ini nga Pasko nga baybayin inagin klaro nga pagtahatag hin pagkilala hadton importante nga papel hiton ato na mga parapangisda, mga parag-uma para magkamayada kita hin food security. Mapadig-on adton kabuhayan, adton pagkinabuhian aton mga mulupyo di dahiton mga kabaybayunan, an aton na mga parapangisda kumo panguna nga tagapagdarahin pagkaon hakada lamesa hiton na pamilyang Pilipino. Da mga salamat DA nga na BFAR Eastern Visayas, hindi naman nga balita. Samtang balita lagi hapon, tikang mga parag-uma lagi hapon ato na rehiyon. Padayon naman na pagpauswag na panginabuhian mga parag-uma hariyon 8 na sinarangan na Visayas. Pinaagi naman hini nga importante nga programa hiton DA ito na Special Area for Agricultural Development ko na SAAD program. Sumalaka na Boy Lakabe, presidente na Kulaba Hilltop Farmers Association, didainiha Kulaba Biliran, nasaring hiya hadto, hanwaray pa kuno buligi hirahan na SAAD, an ira mga utanon na palit pahira habong to. Hiya na, may nahira kalugaringan nga utanon. Nasaring naman hi Claire Manook, Secretary Hansabang to Rural Improvement Club, didainiha Allen Northern Samar, nagpapagal kuno kami. Pero kinakaya namon. Elijah Custimiano naman, Auditor han Barangay Aringit Farmers Association, Hapastrana Leyte nagsiring, an amon bulo mga dunot, uusalan amon pala, naghihimakuri kami. Pero yan na, may danamon mga higamit pag-uma. Bisan daman ira na agian nga kakurian nagpapabilin nga marigun ngan determinado ang mga parauma gintagan hirahin oportunidad pinaagyan saad nga makabangon ngan makabut an mas maupay nga panginabuhi. Oras ka barangay nga 25 minutos na nakalabay alas 9 haaga. We say good morning adakan Annabel Egkasensa, nasaring hi Annabel, maupay nga aga, Ate Pen, watching from Barangay Lambakin. Uy, taga San Miguel, Bulacan. Patron Haam Didi, pa-shout out sa aming Barangay Lakambini, San Miguel, Bulacan. Happy Fiesta di iyo, Annabel, ha Barangay Lambakin, San Miguel, Bulacan. Keep safe ka mo dida. Adi naman ka barangay, adto na mga notisya, tikang kauluhan. Presidente Marcos pinirmahan, adto AO 39. Nga nasugadman, adto Administrative Order number 40. Ano ba ini nga mga ginpermahan, hanato na Pangulo? Pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. adto Administrative Order number 40 ang paghatag ini Coach UFEM hin one-time service recognition incentive kon SRI nga maabuti na 20,000 pesos para iniha mga kwalipikado nga empleyado han gobyerno
Pumupagkilala hanira padayon nga dedikasyon ngan matadeng nga serbisyo publiko. Pinaagihan na sabi nga mando, sakop pa na benepisyo ang civilian government employees, military ngan uniform personnel, ngan mga kawani ha executive, legislative ngan judicial branches. Samtang para naman ha mga local government unit, local water district ngan government-owned or controlled corporations GOCCs, ang paghatag han SRI, madepende inihan iratag sa tagsa nga polisiya, ngan hadton availability han pundo. Uyon ini hadton guidelines sa Department of Budget and Management kon DBM. Samtang ginpermahan gihapon ni Presidente Marcos Jr. adton Administrative Order AO number 39. Adton nagahatag naman inihi na one-time gratuity pay para ini mga contract of service kan COS ngan job order JO workers ha gobyerno para inihan na kanang tuig 2025. Subay hini nga makamanduan ang mga COS kon contract of service nga na JO nga may ada diri maubushin 4 ka bulan nga serbisyo. Nga daini hiton na December 15 yan ang tuig in pwede hira kumarawat nga da 7,000 pesos. Samtang adton na may ada la halipot la adton ira pagserbisyo makakakarawat hira prorated. So prorated ito ang computation. Ha kantidad nga da 6,000 pesos, may da 6,000, may da naman 5,000, 4,000, depende hiton ira kahalaba hadton ira service. Igin tatak da gihapon hini nga AO number 39 an paghahatag hin gratuity pay in pwede matikang diri agap or December 15 onward sa iton paghatag hini. Ang nasabi nga benepisyo amoy ni gahatag kumo pagkilala hadto nagin kontribusyon han mga COS ngan JO workers a paghahatag hin serbisyo kada iton gobyerno. Amin ni kabarangay naton na first half hataramdan na weekly news recap. Kadugangan nga mga notisya, mga impormasyon aton ipapahat kataliwan lahini nga pahinumdom. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala, tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y magilom na mga sugat natin, kahit
iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ako, ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay iisa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Samburongan 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Aton balikan ang mga notisya nga nalikom ang mga naglabay nga adlaw. Barangay Patrol Weekly News Recap Sabado. Parahan mga notisya lokal, regional, nga national. Sundan ta ang kabukusan nga sumat istihanon anya na nga semana. Barangay Patrol Weekly News Recap Sabado. Pen Pumida nagpapatrol ang mga balita. Weekly News Recap Sabado. Anato na oras sa kabarangay, may na kita 35 minutos na. Ang nagalabay hala sa 9 na sulod na kita ha second hour aton na taramda na weekly news recap. Atipen pumida lagi hapan na iyo kahampang kapag natin diya Master Control Coach Euphem Buna Jr. Pinagito na overall supervision ni Ati Ruth Rivera Bunda para naton 30 minutes pa, no? Ang aton na nahibibilin para na mga balita impormasyon ang nakalabay nga adlaw na likom han DYS News Team. Siyahan PBBM iginmandar adto na rehabilitasyon na Maharlika Highway gamit ang savings adto na DPWH ang detalye adi aton pamatian ang report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang rehabilitasyon han Maharlika Highway gamit ang bilyon-bilyon nga ginlalauman savings tikang radikal nga mga reforma para han pag-iban han gastos han buhatan han Department of Public Works and Highways kun DPWH. Ini nga sumat iniging pahayag ni House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Pulong niya maiha na nga nagaantos ang Eastern Visayas tungod han maraot nga kondisyon han kalsada. Sumalapahan kongresista ang direktiba han Presidente ni ginpaabot kan DPWH Secretary Vince Dizon. Diden usa nga pag-iristorya durante han meeting han Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC han naglabay nga Disyembre 9. Saring ni Secretary Dizon, ang Presidente mismo nagsugo iya nga unahon nga aidon aton mga nahibang nga seksyon han Maharlika Highway. Ang pundo para hiniin magtitikang han matitirok nga savings han DPWH pinaagin igpapatuman nga reforma hapag presyo
presyohan mga materyales and construction. Ang DPWA sinaglalaom nga maabotin 60 billion pesos ang matitipid hat tuig 2026. Ini nga reforma ay nagtutuyo nga mawara ang paghitaas ang presyo o price inflation ngan mapudngan ang korupsyon. Ang Maharlika Highway o kilala liwat como Pan-Philippine Highway aman gihalabaing ang pinakaimportante nga agianan ng nasod nga nagdudugtong han Luzon, Samar, Leyte ngan Mindanao. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borong. Samtang 2025 Municipal Children's Congress malampuson nga ginbuhat habungtuhan San Julian. Adyan report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. San Julian in Malampuson nga nagdumarang Municipal Children's Congress 2025 nga aktibo nga gintambungan han mga kabatanunan nagikan na magdirodelaan nga Youth Development Organization San Bungto. Ang programa ay may panuyo nga mapahitaas itong partisipasyon ng kabataan, maparigon ang papel ng child representatives nga makonsolidar ug matiro kadton children's agenda. Dinigin listan mga kabatanunan na tunira kinikita nga napapanahon nga mga issue nga panginahanglan ng kabataan hatag sa tagsa nga komunidad. Gintagan doon ang aktibidad ng leadership talks sa din siya naghatag inspirasyon ng presentasyon na kasumpayhan pagiging SK leader. SK Chairperson Honorable Jofer Peña han Barangay Kampidhan. Iya gihapon ni ginlatag ang mga programa nga naghatag hindak nga impact haira komunidad. Sugadhan SK Store, palit plastic bottle for school supplies, ngan Dream Sea Recycling Project, ngan iba pang inisyatiba han kabataan. Kasumpay hinigin buhat gihapon in election of child representatives ngan workshop on the consolidation of the children's agenda. Din hiningay gayon, aktibo nga ginirestoryahan mga partisipante sa tun magderodelaan nga issue pan kabataan, sugadhan edukasyon, panlawas, ngan peace and security. May nung danon nga nagtapos ang programa ay pinaagihin pagsuratan mga partisipantes han irasaad nga maginaktibo nga responsable nga boses han komunidad, dida hatubangan han commitment tree. Impormasyon na hikay pinaagihan na LGU San Julian. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang food bazaar hasulat gindadaupin mga bisita samtang nagraranggat ang Eco Warriors Festival of Lights. Ang detalye adi aton pamatian ang aton report. Radyo Pilipinas Report. Maihap ang mga tao nga nagpasingad to haplasahan bungtuhan sulat hapag abrihan makulor nga Eco Warriors Festival of Lights 2025 nga may tema nga Circus of Lights. Samtang nagraranggat ang mga dekorasyon, gindudumog liwat ang mga bisita ang bago nga food bazaar, tikang halokal nga hagawas pa nga mga kliyente. Habasar, damon pagpipilian nga lokal nga mga delikasiya, tikang ha mga kakanin, barbecue, mga tusok-tusok. Parahan kadamaan, diri ini simple nga kaunan. Usag gihapon ini nga lugar para magtitirok ang pamilya ug mga bisita pagkatapos nira pagkilawan an ingrande nga festival. Sumalakan Mayor Javier Zacate, gintukod ang permanente nga espasyo para mga magtirinda, base mabaton ang gintuturehan mga bisita ngan residente durante han kapaskuhan. Pulong niya, hansyaan nga tuig han festival, nakadtula haligid ang mga nagtitinda, kahumanira mamasyada, napakadtuhira mga kaunan, nagtikadamu ang mga nabisita, salit nagsiringiya, bugway ta iniig incorporate, kay nakakabulig ini pagpaandar naton lokal nga ekonomiya, sumalakan Zacate, hayapahayag ha local media. Dugang paniya, ginpapakita han pagkausyuso han mga bisita nga may dakeugod ang bahin han pagkaon, hapagparibhong han kultura ngan turismo. Pulong niya, Desyembre ngani, nagbuboom ang aton ekonomiya. May bonus, may 13-month pay, ngan kultura na naton. Ang paghatag hintalagud di. Constituency ng sulat. Tapos later, ang primero naman nga pag-launch, naka naman din ang ligid nila. Kahuman nga naman masyada, nagtuturihirahin kaunan, pilabinahan, gina na mo ilang nabisita. Salit, bugoy tayo, i-incorporate na itatang plano kay nakakabulig, pag-circulate itatang local economy, damay na bubuhi yan ang mga lokal, ang mga nagbabaligya, to the point gani, kakapin nga rin.
Para masiguro nga diri mabugatan ang mga nagtitinda, 50 pesos lang ginsusukot han LGU para kuryente. Subsidized na ang ibang kagarastuhan, agud klaro ang intensyon, pagbulig ang mga parabaligya. Hapagkadtuhan mga tao ha plaza, klaro nga ang food bazaar, diri la partisipasyon, kundi ginpapakita nga kaparti ini han pag-uswag han lokal nga ekonomiya, ngan paghatag hin mas kumpleto nga eksperyensya para han mga nabisita, ha Circles of Lights, habungto han sulat. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. 42 minutos na nakalabay alas 9 haaga. Pagpapadayon ang mga notisya, apiculture, floriculture project at amanon hin kinasing-kasing agud umursa ngan magin malampuson. Sumalainihan na DNR RDEC na detalye adi aton na pamatian hi ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Blessing ito coming from the Lord, no? Sa lahat po sa atin naniniwala naman po tayo. And yung project natin na apiculture and floriculture, it's something na talagang paano ba yun sa Tagalog? Kanang atimanon, aalagaan natin sa ating, kaya sinasabi ko, gagamitin natin ang ating mga kamay at ang ating mga puso. Because pag yan wala, yung mga living thing na nandyan sa likod, kasi meron ng cute dyan, and then yung flowers, hindi yan mag-prosper pag wala, lalo pag wala ang puso. Ay niadton kinasingkasing nga ginbuliwan nga pahayag ni Ms. Joan Galvero, Center Head at Agroforestry Research Development and Extension Center RDEC durante gindumarang a groundbreaking ceremony an apiculture and floriculture project sa Barangay Hibaco nga siyudad ng Borongan nagimbuhatan Martes, Disyembre 9. Sigon kan Ms. Galvero, ini nga proyekto gintatawag Integrating Apiculture and Floriculture for Enhancing Livelihoods and Sustainable Income Generation in Marginalized Upland Communities Barangay Hibacong, Borongan City, and Blessing, tikanghan Ginoo, na kinanglan at amanan, gamit agtun mga kamot, ilabinaan kasing-kasing agud ini nga proyekto in magin malinang puson. Nagpahayag man pagtapod ni Ms. Galvero nga makakabuot ang gintitingwa hini nga proyekto nga magtikaupay ang panginabuhian mga benepisyaryo hini ha upland barangays, ipinagyan pagbuburblig han mga ahensya nasyonal sugod han Department of Environment and Natural Resources o DNR nga nan lokal nga mga pamunuan. Adi ang dugang nga pahayag han RDEC head. Through the government agencies, we have the National Government Agency, DNR, and then nandiyan ang local government units. Tulong-tulong po natin, pagtutulungan po natin itong project na to para ma-achieve natin na ma-improve yung kabuhayan ng mga partners natin. So, thank you very much and magandang hapon po sa atin. Nga naging pahayag liwat ni Forester Judgito Acla, City Environment and Natural Resources Officer and LG Borongan, anya hulos nga pagtuo nga nasabi nga proyekto in magiging malinang puson, ipinagyan bulig han partner agencies, ilabi na ang DNR. Sana maging successful to, and I'm sure magiging successful to sa pamamagitan ng pagtulong sa atin ng ating mga partners, especially yung DNR. So, sa inyong lahat talagang nagpapasalamat kami. Samtang punuliwatan pag-ungara ni Mr. Eddie Macacado, Presidente Borongan Integrated Apiculture and Floriculture Farmers Association o BIAFA, nga undan nasabi nga apiculture and floriculture project in maging malinang puson ngan maging usa nga susgaranan ha syudad han Borongan. Sana maging manilang puson at maging himplong syudad at Borongan. Salamat. Ang malinaumon nga pahayag ang BIAFA President Mr. Macacado para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. 46 minutos na nakalabay halas 9 aga. Uy, happy birthday ngayon gadakan Ate Merns. Happy birthday. Educational Assistance Payout ginbuhat han Llorente LGU
300 nga mga estudyante nakabenepisyo. Ang detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Inabot sa 300 ng mga estudyante, 150 kolehiyo ng 150 senior high at nagkarawat hinbulig pinansyal pinagan Educational Assistance Program handukal ng pamunan habungto ang lirente. Didaging buhat nga payout hadtong December 9 tug 2025. Nagkarawat hintag 1,000 pesos at mga estudyante ng senior high school ngantag 2,000 pesos naman at mga estudyante ng kolehiyo. Di natong eskwelahan na nagpili ng mga senior high school nganan barangay nagpili ang mga benepisyaryo han mga kolehiyo. Paano ini nga programa nga makabulig maibanan nito na adlaw-adlaw nga panigasto sa eskwelahan. Labi na ito na atubang nga mga ayat pagtaga pinansyal urog na ito mga pamilya nga naniniguro mo pa eskwela at ira mga kabataan. Ang pondo nagtika nga General Fund ng LGU kantidad 500,000 pesos. Diniging patapod ang buhatan nga dudugan pa nga 1.5 million pesos ug 2 million pesos. Hama sunod nga tuig agud mas daong pa itong estudyante nga makatagamtamhan hinabang. Impormasyon na hikay, pinaagihan LGU Llorente. Para Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang Borongan City Creative Industry Exhibit, igin na lunsad. Local products, igin na uundong. Aldidaw na detalye, pinagikan ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Opisyal nga ginabrihan adtong Pasko at ilang creative industry exhibit ang lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan, ipinagit Cultural Heritage Unit at City Population Development Office sa Morawan Park, syudad ng Martes, Disyembre 9. Ginuundong gindada sa gini exhibit adtong paintings ang local artists, handicraft items nga nan magkaiba-iba nga mga produkto ang mga exhibitor nga nagpapakita ang talento ang mga Boronganon nga entrepreneurs ug artisans. Ginauhag ni Department of Trade and Industry dito Eastern Samar Provincial Director Thelma Samonte adon exhibitors nga magrehistro ang ira negosyo kundi gitatagan hindun ang kaimportante han pagparehistro it negosyo agud maka-access hinhiluag nga mga oportunidad. Hining okasyon nagperma adton stakeholders of partners ang ira commitment of support, testamento ang ira mahugot nga pagsuporta nga mapakisig ang mga gintitinguha nga mayundong umursa ang local creative industry. Tuyo ng exhibit nga mayundong ang kalugaringan nga industriya samtang ginpapakasig ang paghurmahin mas maupay nga merkado ang creative workers. Ini nga creative industry exhibit in Abra Publiko nga dahil Disyembre at 13. Balita na hikay, tiga nga doon Borongan City Information Office para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. May napakitaon sa minutos pa og sa magalas sa Jess. Dinilahaton na taramdan na weekly news recap Sabado. Sulat Eco Warriors Festival of Lights 2025 formal nga ginabrihan Cash Awards. Makakarawati kang municipal ordinance. Ating balikan ang aton balita. Radyo Pilipinas Report. Formal nga ginabrihan han Disyembre 9 ang 2025 Eco Warriors Festival of Lights sa bungtuhan Sulat Eastern Samar, usa nga makulor malipayon nga mahinungdanon nga selebrasyon nga nagpapasundayag hin struktura nga hinimo tikang recycled nga indigenous materials kumo pagproteher han kalibungan. Haiya mensahe gintagan doon ni Mayor Javier Zacate nga ang festival may tuyo nga igpasamwak ang kahibaro han komunidad mahitungod han importansya recycling, waste segregation, waste reduction ngan husto nga solid waste management. Sigun haiya, diri la ini basta competition kundi isa nga paagi para makapadukwag han turismo, makahatag hindugang oportunidad ha panginabuhian katawhan, maghatag hin kalipay ha mga mulupyo, ngan maghatag hindako nga contribution ha lokal nga ekonomiya, tungod han pagdamo han bisita nga aktibidad ha komunidad, upod an food bazaar, nga dako nga bulig ha lokal nga magtirinda. Samtang pinaagi kan anay oras Mayor Vivian Alvarez, igin paabot ni Congressman Nonoy Libanan ngan Congressman Shin Gonzales ang ira padayon nga suporta habungto. Ang Cash Awards tikang Hapunduhan Munisipyo subay ha Municipal Ordinance No. 060 of 2024 nga nag-institutionalize ang Eco Warriors Festival of Lights nga naglalaom hinopisyal nga pundo para han kompetisyon kada tuig. Yan nga tuig ang tema nga Circus of Lights nagpapakita hindi kulor, creative nga traksyon nga puro recycled ngan upcycled
materials ang gamit, nagpapakita ang talento, kausyusong ang pag-ugo pa komunidad, hapag panalipod han kalibungan. Ang mga entries aman masunod, Jurassic World, han Barangay Loyola Heights ngan Abukay, Ferris wheel han Maramara, Anchors Away han Candalakit ngan Santo Tomas, Water Slide han San Mateo ngan San Juan, Legoland han Ait ngan Mabini, Balloon Chase han San Vicente ngan San Isidro, Puss and Boots Giant Journey, Maglipay ngan Santo Niño, Swing Ride Bye-Bye ngan San Francisco, Roller Coaster Del Remedyo and Riverside, Octopus Ride han Tabi, ngan Carousel han Sangguniang Bayan, pero diri kaupod ha competition. Adun mga papremyo, ang una nga premyo kan Grand Champion, 250,000 pesos. Ikaduha nga premyo, 200,000 pesos. Ikatulo nga premyo, 150,000 pesos. Consolation prize nga 30,000 pesos. Ang criteria ha paghusgar amon masunod, environmental impact ngan material use 30%, creativity, originality and concept 20%, craftsmanship and durability 20%, ngan use of lights and energy efficiency 30%. Sumalah guidelines ang nakikitaan nga partihan mga struktura, kinahanglan hinimo tikang ha recycled o upcycled materials, samtang ang iba pang bahin, tikang ha indigenous materials nga lokal ang gintikangan. Naglalaong ang LGU sulat ngan festival, magpapabilin nga simbolhan pagkakaurusa, pagka-creative ngan pagpanalipod ha kalibungan, samtang nagahatag hindako nga bulig ha pag-uswag han lokal nga ekonomiya. Para Bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Diyan nala kita 7 minutos nala ka barangay, ugsamag alas 10. Good morning, Annabel Egcasensa, Lambakin, Jen Golmatico, Vivian Hesiti Alima, Cristil Baldelobar, maupay nga aga. Ate Merns, happy birthday ha. Samtang ha pagpapadayon ha ato na mga notisya lokal. Pagtigdong naman hina bag-o nga medical school ha Eastern Samar, aprobado House panel. Sumalay ni ka na Congressman na Libanan. Ada detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Gintagos siya ni House Minority Leader for Peace Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ang pag-aprobarhan committee ha usang nga balaudnon nga maghihimohin bag-o nga College of Medicine ha Eastern Samar State University Ciudad han Borongan. Siring kang Congressman Libanan ini nga institusyon in magpapahaluag ang oportunidad ha medical education para mga estudyante nga angay kundi kablas hin panginabuhi ngan makakabulig pag-iban han padayon nga kakulang hin mga doktor. Ang ginpaplano nga medical school indi rila usa nga proyekto ha edukasyon iniin usa nga intervention na healthcare anaton nasod in kulang hin mga doktor nga nan kakulang in mas makababaraka ha mga rural areas sugad ang Eastern Samar pulong niya. Nagpasalamat ni Congressman Libanan ha pag-aprobar ang House Committee on Higher and Technical Education hani House Bill number 112 nga magtutukod ang Eastern Samar State University College of Medicine. Bisan kun usahiya nga abogado ha propesyon may ada gihapon ni Libanan degree ha medical technology. Nagsitarhiya national data nga nagpapakita nga ang Pilipinas in may adala 7.9 nga doctor ha kada 10,000 nga populasyon nga hirayo ha benchmark nga napulo ha kada 10,000. Damo nga rehiyon han nasod ang masubus pa ngan ang mga probinsya sugad ang Eastern Samar nagpapabilin nga grabe ang kakulang ng serbisyo medikal pulong niya. Hailaruman balaod nun ang bago nga Eastern Samar State University College of Medicine in maopreserhin Doctor of Medicine program nga learner-centered competency-based training upod ng scholarship nga affirmative action programs para ha mga estudyante tikang ha mga pamilya nga kablasin panginabuhi. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang naghihinangpos na lakita ha aton taramdan na weekly news recap. HIV AIDS and Mental Health Awareness Campaign ginbuhat na Borongan City Health Office sa Barangay Binuwangan. Ang detalye adi ang report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report.
Ang Borongan City Health Officer Archie Lalawigan ang pakigsumpay ng Binuwanga National High School ng Barangay Council ng sabi nga barangay in Malang Puson nga nagdumarin do nga importante nga health initiatives nga may panuyo pagtuso hiton pang kapugusan nga kopain inton komunidad. Ginbuhat ini kakalop nga adlaw Disyembre 9. Ang mga estudyante ng Binuwanga National High School ni nagtibo nga tinambong in sessions kasumpay ng HIV or AIDS nga mental health awareness. Din gintagan doon ang mga sunod. Saktong impormasyon kasumpayan pagpugong ng HIV. Kung paunano ini papasa o nakakatapon, ngan kung ano itong mga abilabli nga pagtratar para hini. Breaking stigma ngan pagagahat magkamayada respeto ang mga tao nga nag-aagi ng HIV. Pagkilala mga sinyalis ng stress, anxiety, ngan emotional struggles. Ngan practical nga pamaagyan pagataman itong mental health and kada usa, ngan kung hino o din pwede makaaraw ng tambulig. Ana sabing diskusyonin may panuyo ng empower iton kabatanunan, kasumpahin mga kaangay nga babruan, nga nasuportar iton safe choices, pagpakasug iton resiliensya, ngan pagpalangbuhin talwas ng supportive school environment. Samtang nga parehong panahon, ginbuhat naman in isang informative non-communicable disease or NCD awareness campaign. Nga mga residente ng sabing barangay, din gintagan doon na doon mga importante nga topiko. May kalabutan ng mga risgo or kadilikaduhan, early detection, ng sakto nga pagmanehuhan hypertension, and diabetes. Ano sabi ng mga aktibidad din ng papakita itong padayon nga commitment ng City Health Office sa pagtindog, hinmas talwas, bugway, hatas itong hibaro, ng proactive nga komunidad. Impormasyon na ikay pinagin Borongan City Health Office. Para Habagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Sangkay ha oras nga 3 minutos pa ug samag alas sa 10 sa aton pangkatapusan nga notisya. Eastern Samar State University ginpresentar ang ginhurma nga STI Strategic Plan han Eastern Samar. Adyan aton report. Radyo Pilipinas Report. Ginpresentar ni Dr. Anbuni Cuanico, Dean College of Arts and Social Sciences, ha Eastern Samar State University, ang nahimo nga Science, Technology and Innovation STI Strategic Communication Plan nga nagtutuyo nga mapakisug ang koordinasyon ng komunikasyon kapag papatuman han mga programa ha siyensya, teknolohiya, ngan inobasyon ha probinsya han Eastern Samar. Iginsumat ha 4th quarterly meeting han Provincial Science, Technology and Innovation o STI Council ang paghurmahan Project SICAT, usa nga provincial nga Science Communication Initiative nga ginpangunahan ni Dr. Cuanico, proponent han STI Complan, pinaagyan Eastern Samar Provincial STI Council. Sumalakan Dr. Cuanico ang Project SICAT nga ginproponer ha konseho inagtutuyo nga maghatag hin klaro, simple ngan maiintindihan nga impormasyon han publiko mahitungod han mga programa ha siyensya, teknolohiya, agrikultura, panlawas, disaster preparedness, ngan livelihood. Ini nga proyekto inahimugson pagkaurusan gobyerno probinsyal han Eastern Samar, STI Council ngan ESO Communication Department. Lakipan mga aktibidad an integrated communication campaign nga may agency spotlight kada bulan, science caravans, radio program, siyensya ngan serbisyo, barangay exhibits, ngan localized infographics sa waray-waray. Gidalauman liwat ang pagtukod in Science Communication Resource Hub ha ESO, annual SICAT Fair ngan digital repository in success stories. Tuyan proyekto nga mapauswag ang kahibaruhan publiko, mas madig-on nga partisipasyon ha mga programan gobyerno ngan paghatag hin kaaram nga makakabulig ha pagpadukwag han kinabuhi han mga Eastern Samareños. Samtang adyan pahayag ni Provincial Administrator Nelson Cortez. Pero ginagawa sa ngalit dapat ng ilay, madagmit at mas malinis. So, magkakagaya tayo, hindi gano'n ang efekto, pero kung magsasama-sama tayo, kung sa isang direksyon, maganda at tutulungan natin. So, maraming salamat. Nagpahayag hin kalipay, Provincial Administrator Cortez, darahito nagbuburublig nga mga ahensyan gobyerno para hinuusa nga direksyon ang pag-uswag han probinsya han Eastern Samar. Para Habagong Pilipinas, inhi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Anatong oras sa Kabarangay impunto alas 10. Yung talaan ay sangkay ha para hanaton na Saturday edition hataramdan na Weekly News Recap. Ang
Ngaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, sugad man na nato na kabakyang Didia Master Control Coach Yufem Buna Jr. At aton mga news contributor Daisy Ate Sok Ngandayan. Ini Ate Pen na pumida na sa ringgida mo inga salamat. Thank you keep safe para yan ang adlawhan na Sabado. Ngayon ka man, ano man ito ni mo pagbubuhatan. Utro maupay nga aga, God bless po haaton nga tanan. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.